Lord, we also pray, O God, tinataas ko sa iyo ang gawaing ito, ang patuloy na pag-iingat mo, ang patuloy na paggabay mo at pagbukas sa aming mga mata, O Diyos, sa katotohanan ng iyong salita. Palayain mo po kami, Ama, sa anumang distraction upang hindi namin maunawaan ang lalaman ng iyong salita at dalangin po namin, O Diyos, na makita namin ang mga dapat naming iwasto, isunod, Panginoon, sa kalooban mo, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon Kristo. And we pray, Lord, that today we will receive all our spiritual, heavenly food, O God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Sa oras na ito, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. So natapos na po yung debate ni Job sa kanyang mga kaibigan at nagdesisyon sila na tumahimik na lamang. At sa mga nakaraang araw, kabanata na ating pinag-usapan ay kanyang binahagi yung patungkol sa wisdom of God. At naalala rin niya yung dati, yung nakaraan, nung siya ay nananagana pa, nung siya ay patuloy na nakararanas ng pag-iingat ng Diyos. Now, sa oras na ito, sa kabanatang ito ng Job chapter 30, alalahanin naman niya yung kalungkutan. Sabi nga, ipinagluluksa niya ang kasalukuyan na kinakaharap niyang pagsubok, no? Nakakalungkot isipin na yung kalagayan, hallelujah, yung kalagayan niya ay napakahirap. Walang kaibigan, na nagpapalakas ng kanyang loob. Hallelujah, mga kaanak na nagko-comfort sa pagkawala ng kanyang hallelujah. Praise God. Tunay nga sa agang ito ay ating isipin ang lahat ng biyaya na tinanggap natin sa ating Diyos. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all, for this is the will of God in Christ Jesus. Hallelujah. Ipagpasalamat natin lahat ng ating tinanggap. Sa loob ng ilang saglit, pagpasalamat natin lahat. Nakita mo pa ang pogi mong asawa, ang iyong magandang asawa, ang iyong cute na mga anak. Praise. Hallelujah. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kaya tingnan natin, sabi nga, ipagpasalamat mo ang mga bagay na yan, baka mamaya ay wala na yung, naubos na yung biyaya, naubos na yung pagpapala na tinanggap mo kahapon, hindi mo pa na ipagpapasalamat. Hallelujah. So, naalala niya yung tinatawag na degradation, yung mula sa ginhawa.
ay nabaliktad ang sitwasyon ni Job. Sa tingin niyo mga kapatid, kung kayo mismo sa harap ng Panginoon, paano niyo haharapin ang sitwasyon ng katulad kay Job? Katulad ng sabi niya yung kanyang degradation, yung malaking pagbabago mula sa marangal na pangalan hanggang sa kayamanan, nawala lahat. Yung paggalang at respeto na sinasabi niya kahapon ay tuluyang nawala. Tingnan natin kung ano nakita, kung ano yung kinakarap niyang bagay. Sabi dito, ngayon ako'y tinutuya ng mga bata kaysa akin. Sila ang mga anak ng mga taong di ko pansin. Na hindi ko tinulot, di ko sila pinayagang sumama sa mga aso nagbantay sa aking kawan. Ang tinutukoy niya dito ay yung mga lagalag, yung mga hamog, batang hamog, kabataang hamog. No, ibig sabihin ito yung walang tirahan, ito ay yung namumuhay lamang sa kusaan abutan, no? Walang matatawag na pamilya. Karaniwan nakikita natin yan sa kalsada, natutulog. Karaniwan na mga taong ito ay minsan nagigisakit ng ulo ng gobyerno, nagiging dahilan upang magamit sa mga masasamang gawain. Mga kabataan na sa kabila ng kanilang edad ay gusto nang maghari-harian. Akala nila sila ay mananatiling bata at para sa kanila, gusto nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Baging ito'y ikapapahamak ng buhay ng ibang tao. Hallelujah. Sabi dito, hindi ko sila pinayagang sumama sa mga asong nagbantay sa aking kawan. Hindi nga niya pinagkatiwalaan ng mga taong ito. Matipuno nilang bisig ay hindi ko maasahan na yung itong lakas nila ay wala na at naparang. Kaya sinasabi ng mga, alam nyo, kaya nakakalungkot isipin na maraming hindi naniniwala sa COVID-19 kasi pag nakikita nila yung mga pulubi, yung mga taong lansangan na walang face mask, walang face shield, pero malusog, malakas, hindi nahawa ng COVID, ay sabi nga, hindi totoo yung bagay na yun. Ang katotohanan mga kapatid, hallelujah, sino naman na magbabalita na ang sapulubi ay namatay dahil sa COVID? Sino naman ang magsasabi na ang isang batang hamog ay namatay dahil sa aksidente? Wala naman nagre-report kung pulubi. Wala naman nagre-report kung taong grasa. Wala naman nagre-report kung yan ay nakatira sa lansangan. No? So hindi natin alam. But one thing to be sure is this. Kung ano may nangyayari sa atin, lahat ay naapektuhan. Kaya sabi sa oras na to, sabi ng verse 3, sa tindi ng gutom nila ay napipilitang kumain. Noong tuyong mga ugat ng halaman sa bukirin at mga dakong ilang sa gitna ng dilim. Naalala ko nang dumating yung matinding kahirapan sa Africa na merong isang dokumentaryo na kung saan pinakita doon na sa mula sa putik gumagawa sila ng pagkain. Sa tindi ng kahirapan. Sa tindi ng gutom, kahit putik ay kanilang tatanggapin. Nangunguha sila noong musbong ng halaman sa dawagan at ugat ng mga tambo ang panlaman nila sa tiyan. Ang mga taong ito itinakwil ng lipunan at ang turing sa kanila'y mga taong magnanakaw. Mga bangit, mga kanal ang kanilang tinitirhan. Ang iba namay yungib at ang iba'y sa batuhan. Hallelujah. Ungol nila'y naririnig mula roon sa dawagan, sila'y nagyayakap-yakap sa gitna ng katinikan. Dahil nga sa kahirapang inabot ni Job, mas naging masahol pa ang kanyang kalagayan kumpara sa mga taong ito.
At sa kabila na sila ay nasa parehong sitwasyon o mas malala yung kay Job, hindi siya tanggap ng mga taong ito. Hindi siya welcome sa company nila. Ibig sabihin, sa tingin nila, mas malala ang sitwasyon ni Job. Sabi dito, sila'y parang mga yagit, mga walang kabuluhan, pagkat mula sa lupain, sila'y pinagtabuyan. Sabi nga, outcast. Ngayon, ako ang kanilang binabalingan, siyang laging binibiro at paksa ng usapan. Iniiwasan nila ako at kanilang kinukutya. At maging sarapan ay kanilang tinutuya. Inalis ng Diyos ang lakas ko't kakayahan. Ako'y kanyang inilagay sa kawawang kalagayan. Dinaluhong nila ako ng walang pakundangan, kinupkob, kabi-kabila, at ni walang matakasan. Pilit akong sinusukol upang ako'y pahirapan. Sa ginagawa nila'y wala man lang na humahadlang. Isang muog na gumuho ang wangis ng aking buhay. Sinalakay nila ako at kanilang tinagsaan. Ang buo kong pagkatao ay sinaklot niyong takot. Karangalan ko'y naglaho, parang bulang nagsiputok. At ang yamang natitipon, parang ulap na sumabog. Alam niyo, sa pagkakataong ito, walang bagay sa mundong ito na matatag. Walang bagay sa mundong ito na hindi magwawakas. Ang lahat na nakikita natin, ang kaunlaran, ang teknolohiya, ang yaman at kasaganaan, ang pag-unlad, ang lahat ng ito ay mapaparam. Ang lahat ng tinayo ng tao, ang lahat ng pinaghirapan ay mapupunta sa walang kabuluhan. Hallelujah. Kaya sabi nga natin, it is a matter of time. Alam natin na bago dumating ang pandemya, maayos ang buhay ng iba, may trabaho, may pagkain sa bawat araw, pero bigla sa panahon ng pandemya, ang trabaho ay nawala, ang provision ay kinulang. At sabi nga natin, marami ang nawala sa mundong ito, marami ang nagdanas ng kahirapan. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, nawala ang kanilang biyaya. Ang katanungan dito, kapatid, hallelujah, ay talaga bang nawala ang kanilang biyaya? O ang nawala ay ang mga material na bagay na pinanghawakan nila? Ang akala nila nabubuhay sa kanila, ang akala nila na siyang magbibigay sa kanila ng pang-araw-araw na pangangailangan. Naisip din ni Job ang kalagayan niya, lalo na ang kanyang katawan. Halos ay mapukto ang aking hininga dahil sa hirap ko na walang kapara. Naghihirap na nga ang kalooban, mayroon pang sakit siyang nararanasan. Yung pagkakaroon ng mga bukol, no? Kaya halos pandirihan siya. Na sabi nga, makati, masakit, at buong katawan niya ang meron nito. Kaya sabi nga, pag makikita niyo po si Job, ay hindi niyo matatagalan, mandidiri kayo sa kanyang kalalagayan. Sa buong magdamag, katawan ko ay masakit. Ginhaway di madama, kahit na lang isang saglit. Alam niyo po, kapag tayo nagkakaroon ng karamdaman, ang lagi nating nasa isip ay gumaling tayo. O kaya, kahit ako, minsan, sabi nga, nakalimutan ko pagpasalamat, yung maayos na kalusugan sa araw na ito, nakalimutan kong alalahanin ang biyaya ng may kalakasan, ang biyaya ng may kasiglahan. Pero pagdating ng oras ng karamdaman, maalala mo lamang yung bagay na yon. Pag ikaw ay nagdaranas ng kahirapan sa iyong physical body, lagi mo hinihiling na sana ay maayos ka na, malusog ka na, magaling ka na. Hallelujah. Kaya kapatid, ulitin ko, ipagpasalamat nyo na ngayon pa lamang
ang inyong kalusugan at matuto tayo magpasalamat hindi lamang sa mga mabubuting bagay na dumarating sa ating buhay, kasama na rin ang mga pagsubok, no? Nalala ko na sabi nga yung mga bata, na may mga bata na mahina ang immune system, yung kanilang panlaban sa sakit. Dahil sobrang sobra ang pag-aalaga, sabi nga nung iba, dapat may konting mikrobyo yan, dapat may konting bakterya yan upang matutong lumaban ang katawan sa sakit. Which is, bukang merong katotohanan, mga kapatid, hallelujah, na hindi sa lahat ng oras na pagkakaroon ng sakit ay hindi maganda sa atin. Minsan, pinapaalala kung paano natin inaabuso ang ating katawan. Ikalawa, pag tayo nagkasakit mula sa mga bakterya at virus, nagkakaroon tayo ng antibodies. Okay? Upang hindi na makabalik yung mga bagay na yan. Sabi dito, dinaklot ni Yahweh ang damit kong suot, ano pa sa katawan ko, ito ay pumulupot. Pagkatapos noon, ako'y inihagis, lumubog sa putik, parang isang yatik. Isa rin sa naalala, yung kahirapan ng mahiwalay sa Diyos. We cannot imagine kung ano mangyayari sa atin kung wala ang Diyos. Hindi natin ma-imagine ang araw kung wala ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa mundo, sa mga planeta, sa mga kalawakan. Sabi nga ng Job 30:20, dumaing ako sa Diyos, ngunit di niya dininig, hindi niya pansin ang dalangin ko at ibig. Bakit ako'y iyong pinagmamalupitan? Sa akin inuubos iyong kapangyarihan. Bakit pinayaang ang buhay kong angkin ay bayuhin ng bagyo at malakas na hangin? Alam kong isasadlak mo ako sa kamatayan. Ang hantungan ng lahat ng iyong nilalang. Hallelujah. Lagi nating iniisip na pag tayo ay dumaranas ng sakit, kahirapan, tinalikuran tayo ng Diyos. Wala ang Diyos o walang kapangyarihan ang Diyos na nagaganap sa atin. Pero ang katotohanan, kapatid, hinahayaan ng Panginoon na maranasan natin ang bagay na ito sapagkat meron siyang itinuturo. Bunga rin ito ng kasalanan natin. Bunga rin ito ng katigasan ng ulo natin. Abusuhin mo ang iyong katawan at pagbabayaran mo yan sa hinaharap. Hallelujah. Iniisip natin na tayo mananatiling malakas. Iniisip natin na sa bawat araw, meron tayong pangangailangan. Hindi naman nawawala ang mga bagay na yan. Ang nawawala, tayo sa harapan ng Diyos. Sabi dito, yung kanyang matinding distress, yung kanyang matinding kabigatan ng kalooban. Ngunit bakit akong ito'y waring ayaw pang lubayan? Gayong ako'y lupaypay na at wala ng kakayahan. Tandaan natin, kapag tayo ay nasa matinding problema, pagsubok, parang ang bagal tumakbo ng oras, parang ang tagal dumating ng tulong, parang walang magbibigay sa iyo ng comfort, ng pagpapalakas ng loob. Diba ako ay dumamay sa nangangailangan at malasakit din sa mahirap ang buhay. Yaong ligaya at galak siyang inaasam, subalit ang nasumpungay, tiisin at kahirapan. Kahirapat matlang sakit ang kayakap ko sa buhay at waring di maaalis, tila hindi mapaparang. Ang landas ko ay madilim at walang kapanatagan. Ako'y nagmamakaawa sa lahat kong kababayan. Ang tinig ko'y namamaos, walang sigla, walang buhay. Parang boses ng uwak, parang unga ng kalabaw. Ang balat ko'y nangingitim dahil sa sikat ng araw, inaapoy pa ng lagnat itong buo kong katawan. Matatamis na awitin ang dati kong naririnig. Ngayon ito ay panaghoy, panambitan at panangis. Hallelujah.
So when we look upon our situation, ang makikita natin ay ang mga kahirapan na ating pinagdadaanan. Mga kapatid, ulitin ko, sabi ng banal na kasulatan, magpasalamat tayo sa bawat araw. Hindi sa lahat ng oras ay umaga. Hindi sa lahat ng oras ay maayos ang kalagayan ng panahon. May mga bagyo, may panahon ng paglubog ng araw, panahon ng kadiliman, pero hindi pananaig ng kasamaan. May panahon ng pangangailangan, pero hindi ibig sabihin ang Diyos ay walang kapangyarihan laban dito. Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo sa Diyos every day, every day, every day, every day. I want you to put in the comment section, magpasalamat tayo. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi ko sinasabing pasalamatan natin ang Diyos kasi hindi natin naranasan yung naranasan ni Job, yung hirap na dinanas niya. No, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat patuloy siyang kumikilos sa ating buhay at ang lahat ng bagay na nagaganap sa atin ay para sa kabutihan ng lahat. Kaya nga kapatid, habang tayo ay nasa mundong ito, hindi matatapos ang hirap, hindi matatapos ang suliranin, hindi matatapos ang sakit, hindi matatapos, Panginoon, ang kadiliman sa mundong ito. Pero kapatid, hallelujah, sa piling ng Diyos, mawawala ang hirap, mawawala ang sakit, mawawala ang kapangyarihan ng kadiliman, at tayo ay makakaranas ng kabutihang loob ng ating Diyos. Habang hinihintay natin ang araw ng ating kaligtasan, habang hinihintay natin ang pagsundo sa atin ng Panginoong Jesucristo na pinangako niya na naparoon siya sa bahay ng Ama upang ipaghanda niya tayo, sabi ng John 14:6, ng John chapter 14, verse 1 and 2, huwag kayong mabalisa sa ano pa mang bagay, manalig kayo sa Panginoon, manalig kayo sa Diyos. Hallelujah. Kaya sa nagpunta sa langit upang ipaganda niya ng lugar ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, yung biyaya niya, yung kanyang pinangako sa atin. Hallelujah. Kaya kapatid, habang inintay natin ang lahat ng ito, your obedience is known to all, and thus I rejoice over you. But I want you to be wise in what is good and innocent in what is evil. Ulitin ko po, I want you to be wise in what is good and innocent in what is evil. Ano ibig sabihin nito? Maging matalino kayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maging matalino kayo sa paggawa ng mabuti. At huwag kayong makikibahagi sa kasamaan. Huwag kayong makikisawsaw. Huwag kayong, sabi nga natin, pikit mata na magpapasakop sa kasamaan ng mundong ito. Hallelujah. Huwag mo isipin na hindi nakikita ng Diyos ang lahat sa buhay mo. Ang katotohanan, ang lahat ng bagay sa mundo ay hayag. Maging ang puso mo, maging ang iyong mga plano. Hallelujah. Kaya sa oras na to, hallelujah, purihin ng Panginoon, pasalamatan natin ang ating Diyos sa kung ano ang mga bagay na tinanggap at nararanasan natin ngayon. At sa araw na to, hallelujah, ay huwag niyo pong hayaan na manaig ang kaaway sa ating buhay. Kasama natin ang Diyos. Tawagin mo ang kanyang pangalan at siya ay liligtas tayo. Tayo'y manalangin, aming Ama, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Hallelujah, na iyong binigay sa amin, O Diyos, ang mga salita, O Diyos, ang karanasan ni Job, na makita namin na sa kabila ng lahat, ikaw ay kumikilos
at mananatiling may mabuting kalooban. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy, Ama, ang sino man sa amin na dumaranas ng sakit, ng karamdaman. Patuloy mo pong pagalingin, O Diyos. Patuloy mong iunat ang iyong makapangyarihang kamay at iparanas sa amin ang kapangyarihan ng iyong kagalingan. Ang kapangyarihan mo, O Diyos, na magbigay sa amin ng panibagong sigla at lakas physically. And we also pray, Lord, na sa lahat ng bagay na nagaganap sa buhay namin, huwag kaming tumingin sa hirap at problema. Tumingin kami sa iyo, O Diyos, na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kaligtasan, nagbibigay ng kalayaan sa aming buhay. Ama, dalangin ko po, O Diyos, na sa bawat araw, hallelujah, ay matuto kami, O Diyos, sa mga aral ng buhay, sa iyong banal na kasulatan, sa iyong mga kapahayagan, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, sa bawat araw, mararanasan namin ang tagumpay sa tulong mo, sa kapangyarihan mo. Dalangin ko po ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na sumaamin at dalangin ko po, Diyos, sa pangalan ng Panginoon Kristo, maging maliwanag ang aming puso at isipan at ang desisyon na maglingkod sa iyo, magbigay ng parangal, magbigay ng kalulatian sa iyong pangalan. Salamat po ng marami at sa bawat isa na nakikinig, O Lord, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Dalangin ko po, Diyos, sa araw na ito maranasan nila ang kalayaan sa lahat ng mga alalahanin, ang kalayaan sa lahat ng mga pangamba, at palitan mo ito ng pusong may katapatan, pusong nagtitiwala sa lahat ng iyong kalooban at plano sa aming buhay. Salamat po na marami, sa iyo ang kapurihan at karangalan. Salamat din po, Diyos, sa sino man, O Lord, na iyong pinagaling sa mga kapatiran namin, sa mga dalangin nila sa buhay, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang kalooban mo ang mangyari, hindi ang kagustuhan namin. Salamat po, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Salamat po, mga kapatid. At tunay nga patuloy tayo sa araw na ito, nagtitiwala at sinasaliksik ang kanyang mabuting salita. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Hallelujah.